Bago manakot sa sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, may nakakatakot na kwento muna ang isa sa mga bida nitong si Sanya Lopez. Ibinahagi rin ni Sanya kung paano sila naging close ulit ng kapatid na si Jack Roberto. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang heartaches, narekindle din na Sanya Lopez at ng kanyang kapatid na si Jack Roberto ang pagmamahal sa pamilya. Sa pag-upo ni Sanya sa GMA Integrated News Interviews, naging open siya sa muli nilang pagiging close na magkapatid. Bihira raw kasi na nakakapag-travel sila sa nakaraan, kaya't sobrang memorable ang kanilang Japan trip kamakailan. Nakakatuwa, nakakapag-bonding na kayo ng ganyan, ah. Final. Ang sarap lang sa feeling na nagkaroon ulit kami ng bonding na gano'n. Tsaka yung mas naging open lalo kami sa isa't isa. Alam mo yun, yung sarap sa feeling na magkapatid talaga kami. I don't know if I can say this, there was a time na hindi naman kayo naging, parang nawala yung closeness nyo. Yes. Well, nangyari yun because of personal reason. So, may mga hindi pagkakaintindihan as magkapatid. Hindi ba kayo nag-away sa travel niyo? And muntikan. Hindi muntikan. Sabi niya sa akin, kasi naka-tour kami, di ba may oras ang tour. So, anong nangyari sa akin? Sabi niya sa akin, iiwanan kita, magta-taxi ka na lang. Ang mahal ng taxi sa Japan. Takbo ko, hindi ako nakapag-shopping ng konti. Ano kaya yung nagsimula kung bakit kayo naging close ulit? At the end of the day, kapag merong hindi magandang nangyari sa inyo pareho, pamilya pa rin ang nagsusuportahan sa isa't isa. And bilang kaming dalawa yung medyo magkapit-bahay lang, bilang magkalapit lang naman kami, ako yung mabilis niyang nakakausap. Was it because dun sa separation nila ni Barbie? Yes, dun rin nagsimula? Nag-start. Na siguro ako naman din as kapatid, kumbaga nandito ako to listen, willing to listen dun naman. Kasama ni Sanya si Rocco Nasino sa GMA Integrated News Interviews para i-promote ang kanilang upcoming film na Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim, the movie. Ang episode nila sa trilogy movie galing sa urban legend ng mga taga Mindanao, ang Berbalang. Diba ang alam nga natin na ang aswang ay kumakain ng tao. At ito Ng buhay na tao. Ng buhay na tao, ha. Oo. Pero ito naman, ito yung kinakain nila ay patay. Oh. Lalo na kapag bagong patay pa, parang galing sa morgue. Dahil katatakutan ang aming pinag-uusapan, nagkwento na rin si Sanya ng isang kagimbal-gimbal na karanasan niya. Nakitaan ako ng wala akong ulo ng nanay ko. Oo? Sa 2 beses. Pero di ba in Filipino culture parang that's bad omen? Yes. Na kapag doon nakitaan ka ng wala kang ulo, posible kang mamatay. Oo. So, pero there are things to counter that daw, di ba? Yes. Ang nanay ko, ginawa niya, tanggal niya sa akin lahat ng damit ko, tas sinunog niya. Yung iba, binaon, tas ibabaon mo yung... Kumbaga dun, sasama na dun yung malas. Nakakatakot kasi yung una, sa Laguna yun, parang nakahiga ako, tas nakitaan niya ako walang ulo. Tas yung pangalawa, dumaan ako sa may salamin, yung salamin na yun, luma na, sa Bulacan naman to. Luma na dun sa lola ko. Yung pagdaan ko, wala akong ulo. Bukas si Rocco naman ang magkukwento tungkol sa katatakutan at ang kanyang ikinasisiya ngayon sa kanyang pamilya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.